Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2341. Graham, nababaliw ka na ba? Malinaw mong alam na hindi ka tugma para dito, kaya bakit mo ipinagpatuloy ang pakikipaglaban? Nasugatan ka ng husto, tiyak na makakaapekto ito sa iyong kinabukasan. Don't forget, we're not within the clan at the moment. Hindi pa rin natin alam kung gaano kalaki ang panganib sa lugar na ito. Para sa iyo na masaktan ang iyong sarili ng labis ay hindi ka pani-paniwalang irresponsible. Habang sinasabi niya iyon ay bahagyang nanginginig ang mga labi ni Benjamin. Malinaw na sinabi niya kay Graham kanina na huwag ipilit ang sarili kung hindi siya mananalo. Pagsuko na sana ang paraan. Gayunpaman, tila ganap na nakalimutan ni Graham ang pangakong iyon. Nang lumaban si Graham sa 8 buntot na demonyong ahas, tila ibinagsak niya ang lahat, tila gustong labanan ang ahas hanggang sa mamatay. Huminga ng malalim si Graham, hindi nagsasalita. Alam niyang makatuwiran ang mga sinabi ni Benjamin, at nawalan siya ng katinoan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Jackie sa mahinang boses, ikaw ang napiling alagad mula sa angkan ng ika-4 na baitang, marami kang mga responsibilidad sa hinaharap. Para sa iyo na ilagay ang iyong buhay sa linya para sa maliit na bagay na ito ay hindi katumbas ng halaga. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Jackie, nalilito ang mga mata nila. Halatang hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ni Jackie. Walang ibang nakaintindi, ngunit tiyak na naiintindihan ni Graham. Pakiramdam ni Graham ay parang piniga ang kanyang sugat, at ang kanyang mukha ay naging pula. Binuksan niya ang kanyang mga mata para tingnan si Jackie, ngunit nakalagay pa rin ang walang pakialam na ekspresyon ni Jackie. Nakatingin si Jackie kay Graham with a very plain expression. Matapos magpakawala ng mahabang buntong hininga, umiwas ng tingin si Jackie. Ayaw talagang aminin ni Graham ang pagkatalo. Kahit nakatutok na siya sa sarili niyang laban, nakita pa rin niya ang pagkapanalo ni Jackie laban sa 8-tailed demonic snake. Hindi niya inaasahan na mananalo si Jackie, at mukhang hindi man lang nasaktan si Jackie. Ang kanyang mga kasanayan ay malinaw na wala sa antas ng 8 buntot na demonyong ahas. Imposibleng matalo niya ang ahas. Sobrang laki talaga ng gap sa skills nila ni Jackie, paano niya lulunukin yun? Bakit ba ang laki ng agwat nilang dalawa nung master pa sila? Malinaw niyang naalala na si Jackie ay nasa intermediate stage lang din ng innate level. Inamin niya na hindi siya kapare sa lalaking nakamaskara, ngunit pakiramdam niya ay hindi ganoon kalaki ang pagitan nila ng lalaking nakamaskara. Hindi naman ganoon kasama ang pakiramdam ni Graham. Sa halip, napansin niyang napakalaki ng agwat nila ni Jackie. Walang paraan para kalmadong tanggapin iyon ni Graham, at napuno ng isip ang kanyang isip sa sandaling iyon. Gusto niyang gawin ang lahat para patunayan na hindi ganoon kalaki ang pagitan nila ni Jackie. Kaya niyang talunin ang 8-tailed demonic snake. Maaari rin siyang tumayo sa tuktok ng Divine Void Slope, nakatingin sa lahat. Nagningning ang mga mata ni Benjamin, tumingin kay Jackie bago tumingin kay Graham, tila naiintindihan ang sinabi ni Jackie. Inabot niya at mahinang tinapik-tapik si Graham, hindi itinuloy ang pagsaway sa lalaki. Sa halip, lumuhad at kumuha ng ilan pang table task para kay Graham. Sa sandaling iyon, ang tunog ng orasan ay maririnig sa kanilang mga tainga. Ang tunog ay tila napakalapit sa kanila dahil ako ay nagmula sa loob ng Netherworld Mountain. Nanlaki ang mata ng lahat. Sa kanilang estado ng pagkalito, lahat sila ay nagsimulang mabalot ng pamilyar na enerhiya. Nang magsimula silang mag-react, umalis na sila sa mundong may kulay dugo, at bumalik sa Divine Void Slope. Kabanata 2342. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala pang 100 disipulo ang natitira mula sa unang 180. Karamihan sa mga namatay ay mula sa hilagang angkan. Nang mailipat sila pabalik sa kanilang orihinal na posisyon, lumingon si Jackie. Biglang nagkaroon ng maraming espasyo sa loob ng makapal na tao. Ang mga alagad ng angkan sa hilaga ay hindi nakasing kumpiyansa sa loob ng kanilang sariling bakuran gaya ng dati. Sila ay nababalisa, at tumingin sa mga disipulo mula sa iba pang mga angkan na may galit. Kung hindi nila alam ang pagkakaiba ng mga numero, ang dalawang panig ay nagsimulang maglaban. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie at tumingin sa katabi niyang si Graham. Wala sa magandang kalagayan si Graham at tila gustong iwasan ang lahat sa pamamagitan ng pagpikit. Naka-cross-legged si Graham habang sinimulan niyang gamutin ang sarili niyang mga sugat. Ang lalaking nakamaskara ay wala sa mas mabuting kalagayan. Ang mga sugat ng lalaking nakamaskara ay bahagyang mas mabuti kaysa kay Graham. Sa totoo lang nasugatan din si Jackie, pero kung ikukumpara sa kanilang dalawa, wala lang ang mga sugat niya. Uminom din siya ng recovery pill bago iyon, kaya mas gumaan na ang pakiramdam ni Jackie.
Bumaba kay Jackie ang malamig na tingin ng lalaking nakamaskara. Walang nagawa ang lalaking nakamaskara para itago ang balak na pagpatay na para bang gusto niyang balatan si Jackie. Buhay! Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Jackie at ibinalik ang tingin. Ngumuso ang lalaking nakamaskara, prick. Huwag masyadong masiyahan sa iyong sarili. Marami pang oras, tingnan natin kung ano ang mangyayari mamaya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Jackie habang sinabing, tama ka, marami pang oras. Sa sandaling sinabi niya na ang lumang boses ay narinig muli, 3 araw. Mayroon kang 3 araw para gumaling mula sa iyong mga pinsala. Pagkaraan ng 3 araw, ang rurok ng Divine Void Slope ay masasaksihan ang iyong labanan. Pagkatapos nito, hindi na narinig ang matandang boses, at nagsimulang mag-usap ang mga tao. Ang lahat ng mga laban at panganib na kinuha nila noon ay para sa sandaling ito. Mula sa sandaling pumasok ang lahat ng may kumpiyansa hanggang sa lahat sila ay nawawalan ng kumpiyansa kapag nahaharap sa kahirapan sa bawat hamon. Sa sandaling iyon, akala ng lahat ay walang makakapasa. Ang pagkatalo sa ika-9 na Divine Warrior ay tila isang bagay na imposible. Gayunpaman, may nakagawa nito. Hindi lang isang tao, kundi 2. Kailangan nilang aminin na medyo makatao ang ayos ng matanda. Pagkatapos ng lahat, si Jackie at ang lalaking nakamaskara ay dumanas ng iba't ibang antas ng pinsala. Kung nag-away sila agad, hindi patas sa lalaking nakamaskara. Pagkatapos ng lahat, ang huling labanan ay ang huling labanan sa pagitan ni Jackie at ng lalaking nakamaskara. Nang marinig ng lalaking nakamaskara ang mga katagang iyon, huminga siya ng malalim. Bigla siyang napatingin kay Jackie, excellent. Sapat na ang 3 araw para gumaling ako. Pagkatapos, ipapaalam ko sa iyo na ang swerte ay hindi palaging nasa tabi mo. Hindi nakikita ng iba, pero malinaw na nakita ko. Napatay mo ang 8 buntot na ahas na iyon ng napakadali, hindi dahil sa ikaw ay sapat na malakas para madaling makalusot sa mga depensa nito. Dahil lang alam mo ang kahinaan nito. Ngumiti si Jackie, hindi naman ito ikinakaila. Wala talaga siyang pakialam kung ano ang iniisip ng lalaking nakamaskara sa kanya. Iniinsulto man siya ng lalaking nakamaskara, hindi nag-abalang gumanti si Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ay hindi kailanman natukoy sa mga salita. Kabanata 2343. Malakas na sinabi ng lalaking nakamaskara, huwag mong isipin na matatalo ako sa iyo dahil lang sa mas maganda ang resulta mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kung nasa tuktok na ako, o kung talagang magdesisyon akong ilagay ang buhay ko sa linya, hindi mo ako matatalo. Maaaring hindi alam ng iba kung ano ang nakatagong mensahe ng lalaking nakamaskara, ngunit nakuha ni Jackie ang mensahe ng malakas at malinaw. Kung tutuusin, nakita na niya ang totoong kapangyarihan ng lalaking nakamaskara noon. Bilang isang taong nakapasok na sa Spring Solidifying Realm, ang lalaking nakamaskara ay tiyak na umiinom ng mga table tasks para pigilan ang kanyang kapangyarihan na makapasok sa lugar na ito. Tama nga ang lalaking nakamaskara, kung hindi napigilan ang kanyang kapangyarihan, walang pagkakataon si Jackie. Gayunpaman, si Jackie ay nasa intermediate na yugto lamang ng likas na antas. Kung nagawa ni Jackie na makalusot at maabot ang Spring Solidifying Realm, hindi siya maaabala sa lalaking nakamaskara noon. Huminga ng malalim si Jackie, kumikinang ang mga mata habang nag-iisip ng malalim. Bigla siyang nagkaroon ng pag-aalala sa kanyang puso. Kung ang lalaki ay pinilit sa antas kung saan wala siyang pakialam sa anumang bagay at bumalik sa Spring Solidifying Realm, si Jackie ay maaaring talagang mamatay. Nang maisip iyon, napakunot ang noo ni Jackie. Bigla siyang sumumpa sa kanyang puso na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kahit na mangyari iyon, sisiguraduhin niyang may paraan siya para protektahan ang sarili. Matapos maipaliwanag ang puntong iyon, hindi man lang niya nilinggan ang lalaking nakamaskara at agad na umupo. Wala siyang oras na sayangin. Walang reaksyon ang iba sa ginagawa ni Jackie. Biglang kinuha ni Jackie ang jade box na iyon at kinuha ang spirit refining pill. Pinasok niya ang tableta sa kanyang bibig sa harap mismo ng lahat. Ang eksenang iyon ay naging sanhi ng pagkatulala ng lahat, nilunok na ni Jackie ang spirit refining pill. Kahit na hindi pa sila nagkaroon ng ganoong tableta, narinig na ng lahat ang kapangyarihan at bisa nito. Ang susi ay nasa salitang pagpino. Ang pagdadalisay ng kaluluwa ay hindi isang bagay na pinaglalaroan. Bago lunokan ang tableta, karamihan sa mga tao ay magkakaroon ng iba't ibang paghahanda. Ito ay upang sila ay makaiwas sa mga epekto kung hindi sila makakapit. Kung hindi, masisira nila ang kanilang mga kaluluwa, at magiging isang baliw. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jackie ang lahat ng iyon at direktang nilunok ang tableta. Kinakabahang sinabi ni Isaiah, ano ang gagawin natin? Nabaliw na ba si Jackie? Hindi ba niya alam kung gaano katindi ang spirit refining pill? Hindi lang ito nagpapa-level up ng kaluluwa. Maaari itong makapinsala sa kanyang kaluluwa kung hindi siya mag-iingat.
Ang pagsira sa kanyang kaluluwa sa panahong tulad nito ay makakaapekto sa mga resulta ng labanan. Nag-aalala rin ang tingin ni Nelson. Gayunpaman, huli na para mag-alala dahil hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong pigilan si Jackie bago niya nilunok ang tableta. Bahagyang umiling si Nelson, na walang magawa, huli na para magsalita ng kahit ano. Ang magagawa lang namin ay ipagdasal na maging maayos siya. Kung hindi, malalagay sa panganib tayong dalawa. Kung may mangyari kay Jackie, hindi kami papaalisin ng lalaking nakamaskara sa aming dalawa mula sa Dole Sovereign Pavilion. Nagmura si Isaiah sa kanyang puso na para bang kumuha siya ng lason. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Tama si Nelson, kapag may nangyari kay Jackie, maghahirap silang dalawa. Silang tatlo na lang ang natira sa clan. Si Jackie ang naging haligi ng suporta nila. Kung nahulog ang haliging iyon, kakainin silang dalawa ng buhay. Gulat na napatingin si Graham kay Jackie, nababaliw na talaga siya. Iniluwa ni Graham ang mga salitang iyon sa galit. Bilang isang napiling disipulo sa tuktok ng isang angkan sa ika-4 na baitang, natural na mayroon siyang mas maraming kaalaman kaysa sa iba. Kabanata 2344. Hindi ka panipaniwalang mahirap para sa sino man na lunukin ang spirit refining pill bago maghanda ng maaga, iyon ang alam ng iba. Gayunpaman, hindi nila alam na ang mga epektong panggamot ng soul refining pill ay hindi ka panipaniwalang nangingibabaw. Pinipino nito ang kaluluwa sa pamamagitan ng paggamit ng nangingibabaw na mga epektong panggamot upang masira ang kaluluwa at muling buuin ito, sinasanay ang kaluluwa. Sa bawat oras na ang isang kaluluwa ay nasira at muling pinagsama, ito ay magiging mas pino, nawawala ang hindi kailangan na dumi. Unti-unti akong mahuhubog sa isang matalim na talam. Ang sakit kapag ang mga kaluluwa ay napunit ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang regular na tao. Magagalit pa nga ang ilan sa pagpapahirap ng ganoon. Nangangailangan ito ng isang napakalakas na kaluluwa pati na rin ang kalooban upang mahawakan. Bahagyang tumawa ang lalaking nakamaskara, nanunuya, "Brat. Mukhang hindi na natin kailangang mag-away, ikaw na ang mamatay sa sarili mo." Hindi nakasagot si Jackie sa lalaking nakamaskara sa mga sandaling iyon. Kahit kaya niya, hindi pa rin sisigot si Jackie. Sa sandaling iyon, ang buong atensyon ni Jackie ay nasa loob ng sariling katawan. Mula nang pumasok ang spirit refining pill sa kanyang katawan, pakiramdam ni Jackie na ang kanyang buong katawan ay nilalamon ng kakaibang enerhiya. Ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw sa sakit. Nabasa ni Jackie sa isang lumang libro na hinding-hindi aabot sa limitasyon ang sakit ng katawan dahil may limitasyon ang katawan. Kapag ang sakit ay umabot sa isang tiyak na antas, ang sakit ay manhid. Gayunpaman, iba ang sakit sa kaluluwa. Walang limitasyon ang sakit na maaari niyang maranasan. Nagawa nitong pahirapan ang isang tao hanggang mamatay. Ang sakit sa kaluluwa ay mas malala kaysa sa anumang pisikal na sakit. May nagsabi noon na kahit gaano pa katatag ang desisyon ng isang tao, ang walang limitasyong pagpapahirap na maaaring idulot sa kaluluwa ay magagawa pa rin nilang masupal. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Jackie ay larawan pa rin ng kalmado, ngunit siya ay nasa sobrang sakit na hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Ang Pildores na nagpapadalisay ng espiritu ay lubhang makapangyarihan, at ito ay ganap na tumago sa kaluluwa ni Jackie pagkatapos masipsip. Ang kapangyarihan ay parang pait na walang tigil sa pagtama sa kaluluwa ni Jackie. Ang kaluluwa ni Jackie ay parang isang kahoy na blok na nabasag ng pait. Maya-maya, nanginginig ang buong katawan ni Jackie, at nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kung walang anumang konteksto, iisipin ng isa na siya ay hinugot lamang sa tubig. Ang balat niya ay parang hipon na niluto. Ito ay hindi kapani-paniwalang pula. Walang makita ang mga nasa malayo, ngunit kitang-kita ng dalawang katabi niya ang nangyayari sa kanya. Wala man lang mood si Graham na ipagpatuloy ang paggaling. Nakataas ang kilay niya habang walang magawa. Kahit na hindi pa siya nakakakuha ng spirit refining pill noon, narinig niya sa iba kung gaano pahirap ang ginawa ng tableta. Ang pagkakaroon ng kaluluwa ng isang tao ay nadudurog bago muling pinagsama. Ang lahat ng iyon ay nagpapataas ng lakas at kalidad ng kaluluwa. Sa pag-iisip pa lang nito ay namamanhid na ang ulo ni Graham. Nakatingin lang siya kay Jackie na nararanasan lahat ng iyon. Kahit na sobrang sakit, hindi siya sumisigaw. Siya ay isang tunay na lalaki. Ito ay mataas na papuri mula kay Graham. Wala man lang 3 tao na inaakala niyang tunay na lalaki kaya kitang-kita kung gaano kataas ang tolerance ni Jackie. Kahit ang lalaking nakamaskara sa tabi ni Jackie ay walang salita para pagsabihan ito. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang aminin ang anuman, at malinaw na sinabi, paano kung mataas ang kanyang tolerance. Ang spirit refining pill ay hindi dapat paglaruan. Ang paglunok nito ng walang paghahanda, kahit na kaya niyang tiisin ang sakit, hindi na makakabangon ang kaluluwa niya sa pinsala. Baka masira pa siya sa pag-iisip.
Ang tabletang pampidalisay ng espiritu ay maaaring isang pildores na nasa ikasyam na baitang, walang sino man ang nangangahas na madaling ubusin ito. Ang mga nakapagpapagaling na katangian ay napakalakas, at si Jackie ay nasa intermediate na antas ng likas na yugto. Kabanata 2345. Kahit na ang isang tao sa spring solidifying o kahit banal na solidifying realm ay hindi maglalakas loob na subukan ito ng ganoon kadali. Sa tingin niya kaya niya. Naghahanap siya ng kamatayan. Sinulyapan ni Graham ang lalaking nakamaskara, nasa level na si Graham na kinasusuklaman niya ang lalaking nakamaskara na may matinding pagnanasa. Pagkatapos ng lahat, ang taong iyon ay nagdulot ng labis na kaguluhan kay Graham at nakapatay pa nga ng napakaraming disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion. Noong una ay gusto niyang huwag pansinin ang lalaking nakamaskara, ngunit nang marinig ang mayayabang na salita ng lalaking nakamaskara, hindi napigilan ni Graham na sabihin ng malamig, palagi mong sinusuri si Jackie ng ganito, ngunit hindi ba't ikaw ang palaging natatalo? Huwag basta-basta magbigay ng mga kritisismong ganito. Ang mukha ng lalaking nakamaskara ay biglang namula sa galit, at walang ibang gusto kundi ang simulan agad ang laban kay Graham. Nang sisigot na ang lalaking nakamaskara, sa wakas ay hindi na napigilan ni Jackie na mapasigaw sa sakit, Gayunpaman, ang sigaw na iyon ay pilit na pinigilan ni Jackie sa kalagitnaan. Mariin niyang itinikom ang bibig, ayaw niyang marinig ng iba ang pag-iyak niya. Gayunpaman, dahil sa sakit na kanyang nararanasan ay lalong nanginginig ang kanyang katawan. Nanginginig siya ng husto na ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanginginig. Kumakabog ang kanyang mga templo na para bang sisubog na siya anumang oras. Kahit na hindi nila ramdam ang sakit na pinagdadaanan ni Jackie, medyo nasasabi pa rin nila kung ano ang sakit sa mga reaksyon ni Jackie, at kung hanggang saan ang antas ng pagsulong ng spirit refining pill. Nang mga sandaling iyon, wala nang lakas si Jackie para mapansin ang mga reaksyon ng mga nakapaligid sa kanyang pag-iyak sa paghihirap dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya ay parang mamatay na siya. Talagang matindi ang spirit refining pill. Pakiramdam ni Jackie ay ang buong kaluluwa niya ay sinasalakay ng matinding pag-atake. Ang kanyang kaluluwa ay pinupunit sa bawat lugar bago muling pinagsama. Ang sakit mula sa kanyang kaluluwa na patuloy na napunit, iniwan siyang hindi makayanan ng sakit. Ang muling pagsasama-sama ng kanyang kaluluwa ay kailangan pa rin niyang gamitin ang kanyang aura na nangangailangan ng kanyang tunay na enerhiya. Kaya, hindi lang kailangan ni Jackie na tiisin ang sakit, kailangan din niyang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya. Ang pag-atake sa dalawang harapan ay nag-iwan sa kanya sa isang malagim na sitwasyon. Labis na nag-aalala si Jackie, hindi niya alam kung gaanong mabubuo ang kanyang kaluluwa. Gaano karaming aura at totoong enerhiya ang kailangan niyang palawakin. Kung ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya ay mauubos, hindi ba siya lubos na maubos? Nagsisimula ng magsisi si Jackie sa kanyang kawalang ingat sa sandaling iyon. Nilunok na niya ang tableta nang hindi muna tinitiyak ang presyo na dapat niyang bayaran. Labis siyang nag-aalala sa sandaling iyon. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa anumang pagsisisi. Kailangan niyang kumapit. Lahat ng tao sa Divine Void Slope ay nakatingin sa lahat ng ginagawa ni Jackie na nanlalaki ang mga mata. Sa simula, si Jackie ay hindi masyadong nanginginig, kaya ang mga nasa malayo ay hindi ito makita ng malinaw. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakikita ito ng lahat ng napakalinaw dahil sa kung gaano siya kalubha. Nanginginig. Higit pa riyan, ang kaninang pag-iyak ng paghihirap ay agad na naging hudyat ng kalagayan ni Jackie sa iba. Kumunat ang noo ni Hayden at sinabing, may problema si Jackie. Ang spirit refining pill ay hindi dapat lokohin, kakayanin ba niya ito? Napabuntong hininga si Benjamin para masira at mabuo muli ang kanyang espiritu, hindi lang ang sakit ang kailangan niyang tiisin, kailangan din niyang maglabas ng maraming aura. Kahit na napakalakas ng pag-iisip ni Jackie, kakailanganin niya ang aura para tumayo. Kabanata 2346. Sa sandaling maubusan ng aura si Jackie upang suportahan ang muling pagtatayo ng kanyang kaluluwa, ang kanyang kaluluwa ay mapupunit lamang. Kung may nangyaring ganyan, hindi lang heavy injury, baka mamatay pa si Jackie. Ang mga salita ni Benjamin ay nagsilbing paalala sa lahat. Kung tutuusin, karamihan sa kanila ay walang gaanong alam tungkol sa tabletang pampidalisay ng espiritu. Si Benjamin ay hindi lamang isang mahuhusay na manlalaban, isa rin siyang alchemist sa hinaharap, novel drama. Mas naiintindihan niya ang tungkol sa mga table task kaysa sa isang normal na tao, kaya natural na mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita. Si Isaiah ay mukhang malapit nang mamatay ang kanyang buong pamilya. Anong gagawin natin? Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano pa ang magagawa niya kundi ang sabihin iyon. Bakas din sa mukha ni Nelson ang pag-aalala. Mula nang lunukan ni Jackie ang spirit refining pill, hindi tumigil sa pag-aalala si Nelson. Bahagya siyang umiling, hindi makasagot kay Isaiah.
Maliban kay Benjamin, walang ibang masabi. Tinapunan ni Benjamin ng matalim na tingin si Isaiah. Alam niya na si Isaiah ay kabilang sa Dual Sovereign Pavilion tulad ni Jackie. Kung may nangyari kay Jackie, ito ay isang napakalaking dagok kina Nelson at Isaiah. Higit pa rito, sa sama ng loob ni Jackie at ng Corpse Pavilion, silang dalawa na lang ang natitira mula sa Dual Sovereign Pavilion. Papatayin sila ng lalaking nakamaskara habang mahina si Jackie. Sa pag-iisip tungkol doon, nakikiramay na sinabi ni Benjamin, maaaring maalis ito ni Jackie. Walang laman ang mga salitang iyon, at walang pagbabago sina Nelson at Isaiah sa kanilang ekspresyon. Lalong tumindi ang pag-aalala ni Isaiah. Naiinip niyang sinabi, masyadong walang ingat si Jackie. Dahil sa sobrang pagkabalisa ni Isaiah, lumingon si Nelson at tumingin sa kanya. Huwag kang masyadong mabalisa. Walang kwenta ang ganitong pakiramdam. Naniniwala ako na malalagpasan ito ni Jackie. Medyo nanginig ang bibig ni Nelson. Magmula noong nangyari noon, siya ay nasa isang hindi matatag na estado ng pag-iisip. Marami na siyang natamong suntok at unti-unting nawawala ang pagiging makatuwiran. Aniya, paano niya ito lulutasin? Kung walang true energy, hindi niya magagamit ang kanyang aura. Kapag nangyari iyon, ang magagawa lang natin ay tingnan si Jackie na naghihingalo. Kumunat ang noo ni Nelson at pinayuhan, manahimik ka. Itinikom ni Isaiah ang kanyang bibig na medyo nag-aatubili. Sa sandaling iyon, unti-unti niyang napagtanto na, kung hindi siya titigil, siya ay ituring na biro ng mga nakapaligid sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naubos na ni Jackie ang lahat ng kanyang tunay na lakas. Siya ay tumingin habang ang kanyang tunay na enerhiya ay unti-unting natutuyo, at ang kanyang aura ay nasa limitasyon din nito. Napangiti na lamang si Jackie sa kawalan. Hindi niya inaasahan na ang muling pagtatayo ng kanyang kaluluwa ay gagamit ng napakaraming totoong enerhiya. Ito ay lubos na lumampas sa inaasahan ni Jackie. Sa sandaling iyon, isang nakakainis na boses ang narinig, Jackie, tapos na ba ang iyong aura, at ang iyong tunay na enerhiya ay naubos na. Matalas ang mga mata ng taong iyon at agad na nakita ang kawalan ng magawa ni Jackie. Ang nagsalita ay ang taong pinakaayaw ni Jackie. Kahit na isang salita lang ang sinabi ng lalaking iyon, alam ni Jackie na ito talaga ang lalaking nakamaskara mula sa Corpse Pavilion. Kahit na hindi alam ni Jackie kung ano ang pangalan ng lalaking nakamaskara, hindi pa rin ito napigilan ang pagkamuhi ni Jackie. Dahan daw ang iminulat ni Jackie ang kanyang mga mata, at sabay sulyap, napatingin siya sa lalaking nakamaskara na nakangiti sa kanya. Sa tabi ng lalaking nakamaskara ay si Graham, na nakatingin sa kanya na may kalmadong ekspresyon. Kabanata 2347. Pagkatapos noon, tumingin siya sa lahat ng iba pang nanunood. Maliban sa mga disipulo mula sa hilagang mga angkan, nariyan din ang mga disipulo sa katimugang angkan, na nakatingin sa kanya ng may katuwaan tulad ng lalaking nakamaskara. Lahat sila ay naghihintay na mabaigo si Jackie sa muling pagtatayo ng kanyang kaluluwa sa huling sandali at mamatay. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie at tumango, sang-ayon sa lalaking nakamaskara. Biglang sumabog ang iba nang makitang pumapayag si Jackie. Ang mga alagad ng Southern Clan na hindi nagustuhan kay Jackie ay nagsimulang mag-usap ng masaya. Diyos ko, kaunting panahon pa lang ay naubos na ang kanyang tunay na enerhiya. Tingnan mo si Jackie, nanginginig ang buong katawan. Halata na ang kanyang kaluluwa ay patuloy pa rin na napupunit at nabubuo. Kung wala ang kanyang tunay na lakas bilang suporta, hindi na muling mabubuo ni Jackie ang kanyang kaluluwa. Mapapanood lang niya ang kaluluwa niya. Paano niya ito natitiis? Mamamatay siya. Tama na yan. Paano kung siya ay malakas o may talento? Ang pagiging pipi ay pagiging pipi lang, hindi ba't sinusubukan niyang magpakamatay? Mukhang walang sino man ang kailangang gumawa ng anuman, at si Jackie ay magpapakamatay. Napakatalim ng mga mata ni Senior. Alam niya agad na tulala lang ang brat na ito. Wala na tayong kailangang gawin, at pinapatay niya ang sarili niya. Masyadong nakakatawa ito. Napakalayo na niya gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit mamamatay na lang siya sa sarili niyang kamay sa huli. Marami sa kanila ang nanunuya kay Jackie ng may labis na katuwaan. Pakiramdam ng lahat ay sobrang nakakatuwa ang mga kilos ni Jackie kung paano niya papatayin ang sarili niya. Sa napakaraming taon, si Jackie ang una. Ang mga disipulo ng angkan sa Hilaga ay lahat ay may mahirap na hitsura sa kanilang mga mukha. Karamihan sa kanila ay labis na nag-aalala sa sitwasyon ni Jackie. Kung tutuusin, isa si Jackie sa mga pangunahing manlalaban nila. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Hindi nila alam kung ang mga alagad ng Southern Clan ay biglang magsisimulang umatake. Sa sandaling iyon, hindi na sila tulad ng dati. Kung tutuusin, napakaraming tao ang namatay. Sa kanilang bilang na mahigit 20, hindi sila katugma sa mga angkan sa timog. Kung mawawala sa kanila si Jackie, ito ay isang napakalaking dagok sa kanila.
Ang mga alagad ng angkan sa hilaga ay nag-aalalang sinabi, mabilis. Mag-isip ng kung ano-ano. Tingnan kung matutulungan natin si Jackie. Ano ang dapat gawin? Sa sandaling ito, ang tanging magagawa niya ay umasa sa kanyang sarili. Karaniwan, ang mga tao ay gumagawa ng hindi kapani-paniwalang dami ng mga paghahanda bago uminom ng isang spirit refining pill. Ngayon, wala na tayong paghahanda, paano natin siya matutulungan? Sa sobrang bilis na nauubos ang kanyang tunay na enerhiya, kahit isang replenishing pill ay mawawala ng silbi. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na enerhiya recovering pills ang lahat ay kailangang maabsorb at matuno. Hindi na yata niya magagawa iyon. Si Benjamin ay hindi kapani-paniwalang pessimistic tungkol sa sitwasyon ni Jackie, pakiramdam niya ay makakatagal lang si Jackie ng ilang saglit pa bago siya nabigong buuin muli ang kanyang kaluluwa. Nagsimulang tumawa ng malakas ang lalaking nakamaskara, mukhang tama nga ako, tatapusin mo na ang sarili mong buhay. Kumunot ang noo ni Graham, at sinabing may galit, gusto ko talagang tulungan ka ngayon, pero hindi ko magawa. We're in separate spaces, hindi ako makapunta doon. Si Jackie ay nasa isang hindi kapani-paniwalang awkward na posisyon. Ang mga nasa ibaba ay hindi nagmamadali, at kahit na si Graham, nakatabi niya, ay hindi makapagbigay kay Jackie ng anumang mga table tasks. Kung tutuusin, magkahiwalay silang puwang kahit na nakikita nila ang isa't isa. Kabanata 2348. Ang mga nakahiwalay na puwang ay nilikha upang pigilan silang mag-away sa isa't isa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi alam ni Graham kung ano ang gagawin. Kahit na akala ng lahat na siguradong mamamatay si Jackie, hindi ganoon karaming emosyon sa mukha ni Jackie. Dahan-dahan niyang nakuha ang isang maitim na lilang kristal mula sa buto ng mustard. Ang kristal ay mukhang isang normal, makulay na kristal. Ito ay tila hindi kapani-paniwalang karaniwan, at mayroong enerhiyang umaagos sa loob. Nakita ng lahat ang pag-abot ni Jackie, at nagsimulang magtipon ng itim na enerhiya sa kanyang mga daliri. Nagpadala siya ng isang surge ng enerhiya patungo sa kristal, at sa isang bitek, ito ay nabasag. Nagsimulang lumabas ang enerhiya sa loob, at huminga ng malalim si Jackie. Ang kanyang palad ay nakatutok mismo sa pinanggalingan at nagsimulang sumipsip ng enerhiya sa kanyang katawan. Mas malaki pa ang Shattered Soul Crystal na iyon kaysa sa nakuha niya noon. Ang Shattered Soul Crystal ay espesyal doon, hanggat mayroong isang crack, ang daloy ng enerhiya ay hindi mapipigilan. Kailangan niyang makuha ang lahat ng enerhiyang iyon sa kanyang sarili. Nagplano si Jackie na maghintay na makarating sa Divine Solidifying Realm bago gamitin ang kristal na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang Shattered Soul Crystal na iyon ay may maraming enerhiyang nakaimbak sa loob, at magagamit niya ito sa isang mahalagang oras. Gayunpaman, napilitan siyang gamitin ito. Kahit na nag-aaksaya siya ng kaunting lakas, hindi na niya maaalagaan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang aura ay naubos na, at ang nakaimbak sa Shattered Soul Crystal ay ang purong anyo ng aura. Sa sandaling iyon, isang dagat ng espiritong enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan, agad na pinupuno ang kawalan ng laman noon. Ang nawasak na kaluluwa ay mabilis na gumaling at ang matinding sakit ay nabawasan sa kalahati. Pakiramdam ni Jackie ay gumaan ang buong katawan niya sa sakit, at ang matinding panginginig kanina ay hamu pa. Nang makita ng lahat ang eksenang iyon, napanganga sila. Iyon ay totoo lalo na para sa mga alagad ng angkan sa timog. Lahat sila ay umaasa na magkakaroon sila ng isang nakakatuwang palabas. Akala nila ay nakulong si Jackie, at naghihintay na makita si Jackie na mamatay sa sakit. Gayunpaman, marahas na winasak ni Jackie ang lahat ng kanilang pag-asa sa isang iglap. Siya ay tila ganap na maayos, at ang panginginig ay tumigil pa nga. Ang mga alagad ng angkan sa timog ay sumigaw sa pagtataka, ano ang kanyang hinigop. Bakit parang ayos na siya ngayon matapos itong i-absorb? Mayroon bang mahimalang tabletang tulad niyan sa mundo? Ito talaga ang nag-replenish sa kanyang true energy. Kung ito ay muling naglagay ng totoong enerhiya, bakit hindi ako nakakaramdam ng anumang pagbabago sa enerhiya? Kahit na nasa ilang lugar sila, at hindi maabot kung nasaan si Jackie, nagawa pa rin nilang i-extend ang kanilang divine senses. Matapos basagin ni Jackie ang kristal, sinubukan nilang lahat na pagmasdan ang enerhiyang umaagos palabas. Ito ang pinakadalisay na anyo ng aura, kaya natural na walang pagbabago sa enerhiya. Labis silang naguluhan sa katotohanan. Sa mata ng lahat, si Jackie ay dapat na sumisipsip ng isang kayamanan na muling nagpuno ng tunay na enerhiya. Gayunpaman, dahil ito ay isang kayamanan, dapat ay natural na may mga pagbabago sa enerhiya. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng hiwa. Iyon ang nagdulot sa kanila ng pagkalito at pagkagulat. Bakit ayos na naman siya? Immortal ba siya? Siya nga siguro, sabi ng isang nanghihinayang boses. Nangangahulugan ang hindi namamatay na Jackie na magkakaroon pa rin siya ng huling labanan laban sa lalaking nakamaskara.
Kung noon pa man, tiyak na iisipin nila na matatalo ng lalaking nakamaskara ang hindi mapagpanggap na matandang disipulong iyon mula sa isang ikatlong baitang angkan. Iyon ay isang bagay na sana ay natiyak nila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, walang sino man sa kanila ang nangahas na sabihin na ang lalaking nakamaskara ay ganap na matatalo si Jackie. Matapos dumaan sa napakaraming laban, hindi pa natatalo si Jackie. Kabanata 2349. Iyon ang pinakamatibay na patunay ng husay ni Jackie. Nadama nila na ang pakikipaglaban ni Jackie sa lalaking nakamaskara ay magiging 50-50 labanan. Ang mga alagad ng Northern Clan ay masayang nakangiti. Nagsimula pang ang eye cheer ng ilan sa kanila si Jackie pero agad silang pinigilan ni Benjamin. Tutal, hinihigop pa ni Jackie ang soul refining peel. Kung naiistorbo siya sa cheers na iyon, baka maapektuhan siya. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapigilan ang pagsinta ng lahat. Nakakamangha si Jackie. Napaka-clueless ko talaga. Minaliit ko si Jackie. Akala ko may problema si Jackie, pero talagang handa siya. Sobrang kamangha-mangha siya, pagkatapos ma-absorb ang spirit refining peel, siguradong gagawa siya ng hakbang sa husay. Kaya lang, hindi ko alam kung sino ang mas malakas sa pagitan niya at ng lalaking nakamaskara. I think mananalo si Jackie. Hindi niya kami binaygo. Sa pagkakataong ito, lahat ng mga kayamanan sa Divine Void Slope ay kay Jackie. Ang mga alagad ng Northern Clan ay natural na sumusuporta kay Jackie, sa paniniwalang magagawa ni Jackie na talunin ang lalaking nakamaskara. Samantala, hindi natuwa ang mga alagad ng Southern Clan. Kahit malakas si Jackie, mas inalalayan nila ang lalaking nakamaskara. Sigaw ni Zam Ian, anong alam mo? Kahit na sumipsip si Jackie ng 9th grade peel, ang madidagdagan lang niya ay ang kanyang potensyal. Hindi agad tataas ang kanyang kakayahan. Ang soul refining peel ay isang bagay na nilalayong pataasin ang potensyal. Hindi nito mapapabuti ang kanyang kapangyarihan. Tinaasan ng kilay ni Benjamin si Zam Ian, na nagtaas ng boses, kung wala kang alam, shut your mouth. Ano ang alam mo tungkol sa spirit refining peel? Sinabi mo ang lahat ng ito ng buong kumpiyansa. Kahit na ang spirit refining spells ay nakapagpapalaki ng potensyal ng isang tao, ito rin ay nagpapabuti ng aura. Huwag kalimutan, si Jackie ay dalubhasa sa mga espiritual na pamamaraan. Ang pagtaas ng kanyang aura ay tiyak na mapapabuti ang kanyang kapangyarihan. Namula ang mukha ni Zam Ian. Hindi niya ginustong makakusahan ng ganoon, ngunit ayaw niyang sabihin ng mga tao na bugbugin ni Jackie ang lalaking nakamaskara. Kung noon pa man, maaaring naging mas maingat siya sa kanyang mga kilos, ngunit wala na siyang gaanong katwiran. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang lahat. Kahit gaano kalakas si Jackie, hindi niya kayang talunin ang senior namin. Ang kanyang orihinal na antas ay nasa Spring Soul Defying Realm. The moment na sinabi niya na natigilan ang lahat, kumunat ang noo ng mga disipulo ng Corpse Pavilion sa kanya, pakiramdam na masyado nang lumayo si Zam Ian sa sinabi niya. Iyon ang sikreto ng lalaking nakamaskara. Upang makapasok sa lugar na ito, uminom siya ng mga table tas upang sugpuin ang kanyang kapangyarihan. Iyon ay talagang hindi isang bagay na dapat ibunyag, ngunit sinigaw ito ni Zam Ian ng malakas. Nagsalubong ang kilay ni Lennon, Zam Ian, huwag kang magsalita ng kahit ano. Napalunok si Zam Ian, kahit alam niyang lumampas na siya, hindi na niya ito pinansin. Malalaman din nila sa huli, paano kung malaman nila? May magagawa pa ba sila sa kanya? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Zam Ian kay Benjamin at sinabing, siya ay orihinal na nasa Spring Solidifying Realm, ngunit pinigilan niya ang kanyang antas pabalik sa huling yugto ng likas na antas. Kabanata 2350. Mas malakas pa rin siya kaysa sa sinumang regular na tao sa huling yugto ng likas na antas. Maaaring nasugatan siya noon, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang kanyang mga kasanayan ay mas mahina kaysa kay Jackie's. Hindi ka bulag. Dapat ay nasabi mo na madaling talunin ni Jackie ang 8-tailed demonic snake na may kaunting pinsala ay dahil lang nakita ni Jackie ang kahinaan ng 8-tailed snake. Kung alam din ng lalaking nakamaskara ang kahinaan ng ahas na may 8 buntot, tiyak na hindi siya masasaktan. Ang swerte lang ni Jackie, hindi mo dapat pagdudahan ang husay ng lalaking nakamaskara, siguradong matatalo niya si Jackie. Ang mga huling salitang iyon ay halos isinisigaw ni Zam Ian ng buong lakas. Gusto niyang gamitin ang mga salitang iyon para patunayan na hindi magpapatalo ang lalaking nakamaskara. Ang mga disipulo sa Hilagang Clan ay lahat ay may mga pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Kung tama ang sinabi ni Zam Ian ay hindi na matatalo ni Jackie ang lalaking nakamaskara. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking nakamaskara ay minsan sa Spring Solidifying Realm. Ang mga kasanayang sinanay niya ay hindi gaanong limitado kaysa sa kanila. Ang kaharian ay ang pinakamalaking paghihigpit sa mga kasanayan sa militar na matututuhan ng isa.
Ang mga nasa matataas na lugar lamang ang maaaring magsanay sa mga diskarte sa mataas na antas pati na rin pagbutihin ang kanilang mga kasanayan sa mas mataas na antas. Iyon ay isang bagay na alam ng lahat. Kaya lang, walang nakakaalam kung anong mga diskarte at kasanayan ang alam na ng lalaking nakamaskara, at sa anong antas sila nasanay. Kung malakas ito, magkaproblema si Jackie. Gayunpaman, pinili ng mga alagad ng Northern Clan na tumahimik at matiyagang maghintay. Iminulat ni Jackie ang kanyang mga mata pagkatapos ng isang araw, ngunit hindi siya tumigil sa pagpino. Gumawa siya ng mga seal sa kanyang mga kamay habang umiikot ang itim na ilaw sa kanyang mga daliri. Hindi lamang niya nilinis ang kanyang aura, ngunit napabuti rin niya ng husto ang halaga. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong iyon para sanayin ang Destroying the Void sa ikalawang antas. Sa sandaling iyon, itinulak niya ang lahat ng naliligaw na kaisipan, at itinoon ang lahat sa pagbuo ng Soul Swords. Dumaloy ang oras ng ganoon, at nang malapit na ang ikatlong araw, sa wakas ay natapos na ni Jackie ang kanyang pagsasanay. Huminga siya ng malalim habang kinuyam ng mahigpit ang kanang kamao at sinabing, 60 Soul Swords. Hindi masama. Hindi lamang pinagkadalubhasaan ni Jackie ang kasanayan, ngunit nagawa rin niyang i-condense ang 10 pang Soul Swords. Nakapag-condense na si Jackie ng 60. Ang pagsira sa Void ay nahati sa 3 antas. Ang pag-condense ng 10 Soul Swords ay maglalagay sa kanya sa elementary level. Nakuha siya ng 50 Soul Swords sa proficient level. Kapag naabot na niya ang 100, ito ay nangangahulugan na ganap na nakabisado ni Jackie ang pagsira sa kawalan. Iyon ang perpektong estado ng pagsira sa walang bisa. Kahit na medyo malayo pa si Jackie sa ganap na pagkabisado nito, pakiramdam ni Jackie ay hindi na ito magtatagal. Sa pag-iisip niyan, tumayo siya. Tinanggal niya ang alikabok sa kanyang katawan habang nakatingin sa paligid. Ang lalaking nakamaskara ay may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Jackie na may inggit, puot, at layuning pumatay. Gayunpaman, walang pakialam si Jackie, mortal na kaaway na niya ang lalaking nakamaskara. Malamig na sinabi ng lalaking nakamaskara, hindi kita papayagang umalis sa lugar na ito. Tinaas ni Jackie ang kanyang kilay, hindi man lang lumingon para sabihin, nagkataon lang, ganoon din ang iniisip ko tungkol sa iyo. Kabanata 2351. Natigilan ng lahat sa mga salitang iyon. Ang lalaking nakamaskara na nagsasabing gusto niyang patayin si Jackie ay maaaring hindi nagdulot ng maraming reaksyon, ngunit sinabi ni Jackie na gusto rin niyang patayin ang lalaking nakamaskara ay tiyak na ikinagulat ng lahat. Kung tutuusin, si Jackie ay tila nasa likod ng lalaking nakamaskara sa lahat ng paraan, ngunit nang sabihin niya ang mga salitang iyon, ang kanyang tono ay hindi kapani-pani, walang kalmado, at walang emosyon sa kanyang mukha. Ang pag-uugali niya ay nangangahulugan na ang mga salitang sinabi niya ay hindi para sa kapakanan ng karangalan, ngunit talagang dahil gusto niyang patayin ang lalaking nakamaskara. Huminga ng malalim si Graham at sinabing, panahon na para tumigil na kayong dalawa sa pagtatalo. Ayaw na niyang makinig sa usapan nilang dalawa. Kung tutuusin, parang wala siya sa level nila noong ginawa nila iyon. Nang matapos ni Graham ang kanyang pangungusap, muling narinig ang matandang tinig, pwede bang umakyat sa rurok ang dalawang dumaan? Sa sandaling sinabi niya iyon, huminga ng malalim ang lahat. Sa wakas oras na, makikita nila kung sino ang mas malakas sa dalawang master sa tuktok. Kung makakagawa man ng milagro si Jackie o hindi, at kung makakaharap o hindi ng lalaking nakamaskara si Jackie. Hindi nag-abala si Jackie na makita kung gaano nabigla ang lahat, ni hindi siya nag-abalang tingnan kung gaano galit ang lalaking nakamaskara. Mahinahon siyang naglakad patungo sa tuktok ng Divine Void Slope. Mayroong hindi mabilang na mga sinag ng liwanag sa Divine Void Slope. Ang mga kumikinang ay may kayamanan pagkatapos ng kayamanan sa loob nila. Kung nanalo siya sa laban, magiging kanya ang lahat. Posibleng sinadya, tinakpan ng glow ang paningin ng lahat. Hindi nila alam kung anong uri ng mga kayamanan ang nakatago sa likod ng mga ilaw. Gayunpaman, iyon ay talagang pumukaw sa kanilang interes. Maaaring pagnanasaan nila ang mga kayamanang iyon, ngunit natalo na sila. Ang tanging nagawa nila ay tingnan si Jackie at ang likod ng lalaking nakamaskara na may mga titig na nagseselos. Sa wakas ay narating nilang dalawa ang rurok ng Divine Void Slope. Tumingin sila sa paligid. Ang mga kayamanan na natatakpan ng mga ilaw ay nagkalat sa malayo, na nagbibigay sa kanila ng higit sa sapat na espasyo upang labanan ito. Pinaikit ng lalaking nakamaskara ang kanyang mga mata, kinuha ang isang lilang singsing mula sa kanyang storage space. Tinitigan itong mabuti, may mga kidlat sa loob ng singsing. Iyon ang pangunahing sandata ng lalaking nakamaskara, ang Purple Thunder Rings. Ang lalaking nakamaskara ay napakahusay sa paggamit ng Purple Thunder Rings na hindi lang ang Southern Disciples, kahit ang Northern Disciples ay alam na ang pangunahing sandata ng Corpse Pavilion ay tinatawag na Purple Thunder Rings. Siyempre, hindi kasama sa kanila si Jackie.
Kung tutuusin, nakarating lang si Jackie sa kontinente ng Hestia hindi pa gaanong katagal, wala pang 1 taon sa kabuuan. Kasi simula pa lang niyang maunawaan ang mga patakaran at sentido komun ng mundo. Kaya naman, wala siyang masyadong alam tungkol sa mga bagay na iyon. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan na hindi niya alam, masasabi pa rin ni Jackie na ang Purple Thunder Rings ay tugma sa lalaking nakamaskara. Sa Purple Thunder Rings, mas malakas ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, inaasahan na ni Jackie na ang lalaking nakamaskara ay ganap na lalaban sa kanyang pinakamalakas na estado. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong ang lalaking nakamaskara, "I'm very curious. Bago ka dumating sa Divine Void Slope, bakit ka tumakbo?" Natigilan si Jackie sa mga salitang iyon. Sa kanyang isipan, kumislap ang pagtugi sa kanya ng lalaking nakamaskara bago niya nakasalubong ang siyam na kuko na sawa. Kung siya ang lalaking nakamaskara, ma-curious din siya. Kung tutuusin, kung ganoon siya kalakas, kalabanan niya ang lalaking nakamaskara noon. Bakit siya patuloy na tumitakas? Parang wala siyang tiwala. Sa pambubugbog sa lalaki, malamang na hindi siya maglalakas loob na labanan ang lalaking nakamaskara. Masyadong malakas ang impresyon na iyon, kaya naman ang lalaking nakamaskara ay hindi kailanman nag-abala kay Jackie. Kabanata 2352. Hanggang sa ibinunyag ni Jackie ang kanyang tunay na kakayahan para mapagtanto ng lalaking nakamaskara na halos nasa level na niya si Jackie. Gayunpaman, habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nalilito at nadidismaya kaya naman kailangang magtanong ng lalaking nakamaskara. Hindi lang ang lalaking nakamaskara ang nataranta, lahat ng mga naruroon noon ay nakatingin din kay Jackie nang may pagtataka. Napaawang ang mga labi ni Jackie habang walang magawang hawakan ang kanyang ilong. Noon, 15 soul swords lang ang nagawa niya. Talagang tumatakbo siya para sa kanyang buhay dahil imposibleng makalaban niya ang lalaking nakamaskara noon. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag, kaya napilitan siyang gumawa ng isang bagay. Hindi yun ang tamang lugar para makipag-away. Ang mga salitang iyon ang naging dahilan upang huminto ang lahat. Isang nag-aalalang tingin ang sumilay sa mga mata ng lalaking nakamaskara. Ano ang ibig niyang sabihin na hindi ito ang tamang lugar? Mahalaga ba talaga ang lokasyon? Anong ibig mong sabihin? Bahagyang umubo si Jackie. Ang isang kasinungalingan ay magbubunga ng marami pang kasinungalingan upang pagtakpan ito. He continued with some exasperation, "There's no other meaning to that." Tama ang ibig sabihin ng sinabi ko. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras, nag-aaway ba tayo? Ang mga salitang iyon ay matagumpay na nagpasiklab ng galit sa loob ng lalaking nakamaskara. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya habang nakataas ang mga kamay. Ang Purple Thunder Rings ay biglang natabunan ng purple light. Pagkatapos noon, maririnig ang kaluskos ng kidlat. Ang Purple Thunder Rings ay parang isang halimaw na nagising habang nagpapalabas sila ng kidlat sa kalangitan. Isang maliit na sigaw ang pinakawalan ng lalaking nakamaskara. Nagsimulang mamuo ang mapupulang kidlat ng dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nanlaki ang mga mata ng lahat habang nakatingin sa lalaking nakamaskara na may hindi kapani-pani walang mabigat na ekspresyon. Ang taong may pinakamasalimuot na damdamin sa kanyang puso ay ang taksil, si Griffin. Huminga ng malalim si Griffin, nanalangin sa kanyang puso na sana ay patayin ng lalaking nakamaskara ang taong pinakaayaw niya. Hanggat namatay si Jackie, walang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Ang kailangan lang niyang gawin ay makitungo kay Nelson at Isaiah ng palihim, at makakabalik siya sa Dul Sovereign Pavilion ng mapayapa. Si Griffin ay hindi tulala. Alam na alam niyang nagtaksil siya sa kanyang angkan. Gayunpaman, tiyak na magiging masama ang kahihinatnan niya kung susundan niya ang lalaking nakamaskara pabalik sa Corpse Pavilion. Kung tutuusin, ang mga kasanayan at teknik na sinanay niya ay ibang-iba sa mga galing sa Corpse Pavilion. Kahit na bumalik ang ibang mga angkan at ipakalat ang balita, magagawa niya itong pagtakpan ng ilang kasinungalingan. Kung tutuusin, nasa likod niya ang mga matatanda. Hanggat walang sino man sa kanyang sariling angkan ang gumawa sa kanya, hindi siya malalagay sa panganib. Sa pag-iisip tungkol doon, hindi niya napigil ang sumigaw, kailangan niyang mamatay. Talagang kailangan niyang mamatay. Kahit napakalakas ng sigaw niya ay hindi ito nakakuha ng atensyon ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi dahil sa walang nakarinig sa kanya, sa halip ay nasa Divine Void Slope ang iniisip ng lahat sa sandaling iyon. Huminga ng malalim si Jackie, itinoon ang buong atensyon sa Purple Thunder Rings. Ang lilang kidlat ay tila nakikihalubilo sa may kulay na kidlat. Ang Purple Thunder Ring ay tila isang purong pinagmumula ng kidlat na isinilang ng kalikasan sa sandaling iyon. Napuno ng kaluskos ang kanyang mga tainga, at ang liwanag mula sa Purple Thunder Rings ay nagpapaliwanag sa buong Divine Void Slope. Kabanata 2353. Maging si Jackie ay nababalot ng kulay ube at pula. Buong lakas na ang lalaking nakamaskara sa sandaling iyon.
Ayokong gumastos ng maraming oras sa'yo. Papatayin kita sa isang hampas na ito. Habang sinasabi niya iyon, patuloy siyang bumubuo ng mga selyo. Patuloy na bumuhos ang kidlat sa Purple Thunder Ring. Wala akong itatago sa'yo. Hahayaan kitang mamatay ng may malinaw na pag-unawa. Ang Evil Blood Thunder kung saan ako nagsasanay ay isang middle tier na Earth rank technique. Isa pa, nasa proficient level na ako. Kulang na lang ako sa pagiging perpekto. Napataas ang isang kilay ni Jackie pagkatapos marinig iyon. Wala siyang gaanong reaksyon dito dahil higit pa o mas kaunti ang inaasahan niya. Nag-speculate na siya sa level ng lalaking nakamaskara kanina. Pagkatapos mag-hypothesize, natiyak niya na ang lalaking nakamaskara ay talagang napakalakas dahil nasa Spring Solidifying Realm na siya. Ang lalaking nakamaskara ay tiyak na nakatayo sa tuktok sa lahat ng naroon. Gayunpaman, kahit na ano, ang kanyang mga kakayahan ay pinaghihigpitan pa rin. Walang paraan na ang lalaking nakamaskara ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mas mataas na antas ng mga kasanayan sa ranggo ng Earth. Gayunpaman, may isang bagay pa rin na ikinagulat ni Jackie. Naisip ni Jackie na ang pamamaraan ng lalaking nakamaskara ay nasa middle tier na Earth rank, ngunit ang lalaking nakamaskara ay dapat na umabot na sa ikalawang antas ng pagiging perpekto. Ang lalaking nakamaskara ay talagang hindi magsisinungaling o itatago ang kanyang tunay na kakayahan sa oras na iyon, kaya tila ang lalaking nakamaskara ay talagang tumigil sa unang yugto. Kahit na ang ikalawang yugto ay hindi gaanong malayo sa una, pagkatapos na maunawaan ang mga alaalang iyon, alam na alam ni Jackie na hindi madaling maabot ang ikalawang yugto mula sa una. Ang tanging dahilan kung bakit walang hadlang si Jackie sa paggawa niyan ay dahil natanggap niya ang mga alaala ng dakilang master. Para kay Jackie, walang mga bottleneck sa Destroying the Void. Naunawaan na niya ang lahat, at kulang na lang sa oras at espiritual na hindi kailanman nagkukulang ng lakas. Iba siya sa iba. Tinataya ni Jackie sa kanyang puso na kung makakaligtas ang lalaking nakamaskara, aabutin siya ng kahit 1 o 2 taon para makapasa sa yugtong iyon. Sa pag-iisip tungkol doon, hindi napigilan ni Jackie ang magpakawala ng malamig na tawa. Nakakamatay na nakatitig kay Jackie ang lalaking nakamaskara. Akala ng lalaking nakamaskara ay mayayanig si Jackie sa kanyang mga salita. At least, gusto niyang ipaalam kay Jackie na hindi siya ordinaryong tao na basta-basta makikitungo. Gayunpaman, talagang nagawa ni Jackie na tumawa. Sa lalaking nakamaskara, isa itong sampal sa mukha. Nakaramdam siya ng hiya. Sa sobrang galit ng lalaking nakamaskara ay nanginginig ang buong katawan. Para siyang lobo na malapit ng sumabog. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na sigaw ng lalaking nakamaskara. Siya surged forward, at siya flew up sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na sumasayaw habang ang mga linya ng pulang kidlat ay umaaligid sa kanya. Sa sandaling iyon, ang Purple Thunder Ring ay nakakuha na ng sapat na enerhiya. Napakaliwanag nito na kahit sino ay walang makatingin dito. Ang tanging narinig nila ay kaluskos, at ang hindi mabilang na mga hibla ng kuryente ay nabuo sa mga pag-atake, patungo kay Jackie. Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Jackie na nakapaghanda na. Mahigpit niyang hinawakan ang itim na espada sa kanang kamay. 60 soul swords ay nabuo sa isang malaking spiritual blade at sumanib sa Black Sword. Pumasok na si Jackie sa ikalawang yugto ng Destroying the Void. Dati, hindi niya natukoy kung anong antas ng kasanayan ang Destroying the Void dahil sa kakulangan ng impormasyon. Batay sa iba't ibang kakayahan at kapangyarihan sa mundong ito, naintindihan na niya kung anong rank ang Destroying the Void. Kabanata 2354. Dati, inisip ni Jackie na ito ay kahit isang ultimate God Realm skill. Pagkatapos pag-isipan pa ito, natukoy niyang nasa upper tier ultimate God level ito. Isang upper tier ultimate God level skill laban sa isang earth rank skill. At nasa perfection stage na si Jackie ng skill. Ang kanyang kakayahan ay isang buong kaharian na mas mataas, at ito ay mas mataas din. Kahit na ang lakas ni Jackie ay hindi katumbas ng lalaking nakamaskara, ang kasanayang ginamit ni Jackie ay mas malakas kaysa sa ginamit ng lalaking nakamaskara. Kung ikukumpara ito sa mga paraang iyon, hindi natakot si Jackie sa lalaking nakamaskara. Malamig siyang ngumuso habang itinataas ang kanyang espada gamit ang 2 kamay. Pagpuntirya sa paparating na kidlat, siya ay naglaslas. Narinig ng lahat ang pag-atake habang ang espasyo ay natatakpan ng liwanag mula sa pulang dugong kidlat. Nahati ang kidlat, at patuloy na sumasayaw sa tuktok ng Divine Void Slope. Sa totoo lang, hindi ka pani-paniwalang maganda ang hitsura nito, gayunpaman, kahit na may makulay na pagsasayaw na lightning, walang nag-abalang tingnan ito. Lahat sila ay nakatutok sa kung mahahadlangan o hindi ni Jackie ang pag-atake. Hindi napigilan ni Benjamin na sabihin, isang middle tier earth skill, at nasa proficient level na. Isang yugto na lang ang layo mula sa pagiging perpekto. Siya ang magiging pinakamalakas, kahit anong clan pa siya.
Kahit ang pinakamalakas na alagad sa aming angkan ay hindi makakalaban sa lalaking nakamaskara. Iniisip ko kung kakayanin ba ito ni Jackie. Sa sandaling iyon, ang lahat na makikita sa Divine Void Slope ay dugo pulang kidlat. Ang dalawa sa kanila ay nababalot sa loob, at ang ningning ay napakaliwanag na walang makikita. Ang tanging nagawa nila ay makinig sa tunog ng mga kaluskos. Ang lahat ay hindi kapani-pani walang balisa. Matapos marinig ni Zam Ian ang mga salita ni Benjamin, malakas siyang sumigaw, talagang matatalo niya ang brat na iyon. Hindi mo ba narinig na sinabi niya na mayroon siyang middle tier earth technique, iyon ang level ng skill na inasam niya. Kung nagtagumpay siya sa gayong pamamaraan, tatayo siya sa tuktok ng mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion. Walang magawa si Nelson. Sa sandaling iyon, nawala na siya ng pag-asa. Gayunpaman, sinabi pa rin niya ng may determinadong tono, may tiwala ako kay Jackie. Huminto si Graham sa kinaroroonan niya. Tulad ng lahat ng nasa ibaba niya, mayroon siyang masalimuot na damdamin sa kanyang puso habang nakatingin siya sa Divine Void Slope. Sa isang banda, umaasa siyang mananalo si Jackie. Kahit papaano ay maibsan nito ang kanyang mga pasanin. Sa kabilang banda, ayaw niyang magkaroon ng ganoong antas ng talento at husay si Jackie. Kung nanalo si Jackie, ito ay magpapatunay na si Jackie ang pinakamalakas. Kahit na ang nangungunang alagad ng Thousand Leaves Pavilion ay hindi makakalaban ni Jackie, lalo pa ang sarili. Kung talagang nanalo si Jackie, nangangahulugan ito na talagang makakatayo si Jackie sa tuktok. Kabanata 2355. Ang pag-iisip tungkol doon ay naging dahilan upang maramdaman ni Graham na siya ay binibigatan ng maraming malalaking bato. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang lumabas mula sa loob ng kidlat. Dahil sa lakas ng sagupaan, walang makaalam kung kanino galing ang sigaw na iyon. Habang ang lahat ay labis na nababalisa, ang kidlat na kumalat sa buong larangan ng digmaan ay unti-unting humina. Dalawang tao ang nakatayo sa gitna ng tuktok ng Divine Void Slope. Ang isa ay nakatayo sa kanluran at ang isa ay nakatayo sa silangan. Ang nasa kanluran ay may hawak na espada, na tumago sa dibdib ng silangan. Ang nakatayo sa silangan ay hawak pa rin ang Purple Thunder Rings. Nalaglag ang panga ng lahat sa eksena. Maging ang lalaking nakamaskara ay napatingin kay Jackie na nasa harapan niya na parang hindi makapaniwala. Dumaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang mukha sa likod ng maskara ay matagal nang natatakpan ng pagkabigla. Kudlit. Bakit? Hindi talaga kita kayang talunin. Sino ka ba? Imposible? Talagang imposible. Ang Evil Blood Thunder ay isang middle tier earth level technique. Anong uri ng kasanayan ang iyong sinasanay? Talagang sinira nito ang Evil Blood Thunder at tumago sa dibdib ko. Matapos magsimula ang labanan, talagang gumamit si Jackie ng dalawang strike. Ang unang hampas ay tumama sa Evil Blood Thunder, habang ang pangalawang hampas ay tumama sa dibdib ng lalaking nakamaskara. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tunay na pamamaraan sa antas ng Diyos. Ano ang Evil Blood Thunder sa harap ng Destroying the Void? Gayunpaman, hindi alam ng lalaking nakamaskara ang anuman tungkol doon. Nang mga sandaling iyon, nanginginig sa sakit ang buong katawan ng lalaking nakamaskara. Pagkatapos ng lahat, sinira ng Destroying the Void ang kanyang kaluluwa, ang sakit na iyon ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang regular na tao. Napuno din siya ng pagkabigla sa resulta. Hindi niya maisip kung anong uri ng pamamaraan ang ginamit ni Jackie, at anong uri ng kapangyarihan nito. Maging ang Evil Blood Thunder at kung anong uri ng tao ang hindi nakayanan na labanan ito. Malamig na tumawa si Jackie, at medyo walang magawa. Nang mga sandaling iyon ay bahagyang nanginginig ang buo niyang katawan. Ang sunod-sunod na alon ng pamamanhid ay winasak ang kanyang mga ugat. Kahit na nalampasan na niya ang Evil Blood Thunder, tinamaan pa rin siya ng resulta. Hindi mabilang na maliliit na bolts ng kuryente ang tumago sa kanyang depensa, tumago sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang kuryente ay mga ripples lamang ng isang kasanayan. Hindi ito magdudulot ng anumang tunay na pinsala kay Jackie. Bakit ko sasabihin sa iyo? Sabi ni Jackie na may malamig na ngiti. Nanginginig ang buong katawan ng lalaking nakamaskara. Sa totoo lang, alam niyang siguradong patay na siya. Ang pamamaraan ni Jackie ay hindi kapani-pani walang masama, at sinisira at sinasakal nito ang kanyang kaluluwa. Masyado na siyang nasasaktan para lumaban. Gusto lang niyang malaman ang totoo. Matapos makilala si Jackie, hindi pa niya nagawang i-pull up si Jackie. Para bang si Jackie ay napuno ng mga sikreto, sa Mount Beasts man o nasaan sila sa sandaling iyon. Sino ka? Bakit ang lakas mo? Mayroon ka bang ultimate god level technique? Nanlaki ang mata ng lalaking nakamaskara. Hindi na niya hinintay na sumagot si Jackie. Umubo siya ng madiin bago sinabing, ayan. Ito ay dapat na. Kung hindi, hindi nito tatalunan ang aking Evil Blood Thunder ng labis. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong lumaban.
Gayunpaman, nasa gitna ka pa lang ng likas na antas, paano ka magkakaroon ng ganoong kasanayan? Kailangan mong maging nangungunang master sa buong kontinente. Pagkatapos na wala na siyang gaanong lakas. Kabanata 2356. Pagkatapos ng matinding pag-ubo, ang mukha niya ay parang papel. Ang dugo sa kanyang bibig ay hindi na napigil ang umaagos. Halos patay na ako. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka bago ako mamatay? Paano mo magagamit ang isang ultimate god level technique? Ginamit ng lalaking nakamaskara ang huling lakas niya para sabihin. Huminga ng malalim si Jackie. Mayroong ilang mga bagay na binalak niyang panatilihin sa kanyang sarili hanggang kamatayan, hindi sinasabing ito ay magpakailanman. Gayunpaman, tama ang lalaking nakamaskara. Malapit na siyang mamatay, wala na siyang magagawa. Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Jackie, ulong para silang dalawa lang ang makakarinig, tama ka. Gumamit ako ng ultimate god level technique. Hindi rin ito normal, ito ay isang top tier. The moment na sinabi niyang nanlaki ang mata ng lalaking nakamaskara na parang nasample lang. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Jackie. Tama siya. Gumagamit talaga si Jackie ng ultimate god level technique. Bakit? Bakit kaya niya natutunan ang ganoong bagay? Si Jackie ay isang tao lamang sa gitnang antas ng likas na yugto. Noong nasa kasagsagan na niya, hinding-hindi na siya magtitimpi ng tingin sa isang taong ganoon. Sino ka? Sabi ng lalaking nakamaskara habang kinikilig. Bahagyang natawa si Jackie habang binawi ang kanang kamay. Kasabay ng pagpisil ay madaling nabunot ang espadang nakatusok sa dibdib ng lalaking nakamaskara. Habang nanginginig ang buong katawan ng lalaking nakamaskara sa sakit, muling sumugod si Jackie. Muling tumusok ang itim na espada sa katawan ng lalaking nakamaskara. Sa pagkakataong ito, ang lalaking nakamaskara ay nasa sobrang paghihirap na hindi man lang siya nakasigaw. Paumanhin, hindi ka karapat-dapat na malaman kung sino ako. Iyon ang huling narinig ng lalaking nakamaskara. Sa sumunod na segundo, muling naramdaman ng lalaking nakamaskara ang matinding kirot sa kanyang dibdib, at ipinikit niya ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Sa isang plop, bumagsak ang katawan ng lalaking nakamaskara sa lupa. Doon na naayos ang sama ng loob ni Jackie sa kanya at pagkatapos. Masyadong nakakagulat ang eksena. Wala pang nakapag-react sa pagkamatay ng pinakamataas na disipulo mula sa Corpse Pavilion. Pinatay siya ng walang pangalang Jackie na iyon. Namatay siya sa kamay ng isang matandang disipulo mula sa isang ikatlong baitang angkan. Kung kumalat ang balita, malamang na ituturing ito ng sinuman bilang isang biro at hindi maniniwala. Sa pagkakataong ito, ang mga disipulo ng Northern Clan at Southern Clan ay nagpakawala ng malamig na hangin. Nanlaki ang kanilang mga mata nang hindi makapaniwalang tumingin sa tuktok ng Divine Void Slope. Ito ay malayo sa kanilang inaasahan. Paano ito nangyari ng napakabilis? Nang magsimula ang labanan, naharangan na sila ng pulang dugong kidlat. Nang muli silang makakita ng malinaw, ang dibdib ng lalaking nakamaskara ay tinusok na ni Jackie. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang kababalaghan ay patay na patay. Namatay siya ng ganun lang. Ang pinakamataas na disipulo ng Corpse Pavilion ay namatay ng ganoon. Nanlaki ang mga mata ni Hayden, halos isigaw ang mga salitang iyon. Masyadong hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ay proseso ito kung ito ay isang mabunot na laban, at ang lalaking nakamaskara ay dahan-daang nahulog sa higit at higit na kawalan bago mamatay, maaaring tinanggap nila ito. Gayunpaman, ang lalaking nakamaskara ay namatay ng napakabilis. Ang oras sa pagitan ng kanyang pagkawala at pagkamatay ay masyadong maikli, kaya wala ng oras para mag-react. Ang bawat isa ay nagkaroon ng parehong reaksyon. Nakakunot ang noo ni Samson habang hindi makapaniwalang tumingin sa paligid. Nag-i-imagine ba ako? Siya ang nangungunang disipulo ng Corpse Pavilion, isang taong may kasanayan sa middle stage earth level technique. Paano siya natalo ng ganoon kabilis, at natalo pa sa Kabanata 2357. Hindi niya natapos ang pangungusap, ngunit alam ng lahat kung ano ang gusto niyang sabihin. Huminga ng malalim si Benjamin, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwala na napakalakas niya. Mukhang nasa mas mataas na level ang teknik ni Jackie kaysa sa top disciple mula sa Corpse Pavilion. Baka mas mataas pa ito sa buong kaharian. Gayunpaman, malinaw na nasa intermediate stage lang si Jackie ng likas na kaharian. Sa kaunting kapangyarihan, paano niya nagamit ang isang ultimate god technique? Masyadong walang katotohanan iyon. Naunawaan ng lahat na, kung hindi iyon ang kaso, walang paraan upang ipaliwanag ang lahat ng kanilang nakita. Kung tutuusin, tiyak na hindi minamaliit ng lalaking nakamaskara ang kanyang kalaban. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pamamaraan, ngunit nabigo pa rin sa huli.
Pinatunayan niya na ang teknik na ginamit ni Jackie ay higit pa sa Evil Blood Thunder ng lalaking nakamaskara. Sa sandaling iyon, hindi na kinailangan pang lumingon ni Jackie para maramdaman ang tingin ng lahat sa kanya. Maliban sa pagkabigla, napuno sila ng kalituhan. Napaiwas siya ng tingin sa katawan ng lalaking nakamaskara. Dahil patay na ang lalaki, hindi na kailangang pag-isipan pa ang kanilang nakaraan. Tumingin siya sa Divine Void Slope, at sa kumikinang na mga kayamanan sa loob. Habang iniisip niya kung paano niya makukuha ang kumikinang na mga kayamanan na iyon, nagsimula silang mabilis na lumipat patungo sa gitna. Ang mga kumikinang na bagay ay nasisipsip lahat sa isang kulay lilang singsing na imbakan. Na ang dark purple na singsing ay may napakalumang disenyo. Ang mga pattern dito ay ang lahat ng mga bagay na hindi maintindihan ni Jackie. Makalipas ang maikling sandali, lumutang ang singsing sa harap ni Jackie. Inabot ni Jackie, at dahan-dahang nahulog ang singsing sa kanyang palad. Nakita na ng lahat ang tanawing iyon, at mabilis silang naalis sa kanilang kawalang paniwala. Kahit na malinaw na alam nilang hindi sa kanila ang mga bagay na iyon, hindi nila napigilan ang kanilang selos. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na nakaimbak sa loob ay maaaring makipagkompetensya sa pinakamahalagang kayamanan sa loob ng kanilang mga angkan. Iyon na, muling narinig ang matandang boses. Nanlaki ang mga mata ni Jackie, sinusubukang alamin kung saan nanggaling ang matandang boses na iyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya magawa matapos ang mahabang paghahanap. Nagpatuloy ang matandang boses, ang mga pinagmamalaki ay hindi kasing halaga ng kung ano ang nakaimbak sa isang jade box. Nakalok ang kahon. Upang mahanap ang susi, kailangan mong pumunta sa ibang lugar. Nang marinig iyon, natigilan si Jackie. Bago pa niya matanong kung saan ang lugar na iyon, umihip ang hangin sa kanyang likuran, at nagbago ang lahat sa paligid niya sa sumunod na segundo. Ito ay naging isang walang limitasyong dagat ng mga bituin. Lahat ng lumulutang sa paligid niya ay mga bituin na may iba't ibang laki. Narinig niya ang mga boses ng mga sundalo na parang nakikipaglaban sila sa isang malawakang labanan. Hindi napigilan ni Jackie at lumingon siya para tumingin, ngunit wala siyang makita. Nabigla siya. Ang makipaglaban sa mga bituin, kasama ang isang buong grupo. Sino ang may ganoong uri ng kapangyarihan? Nang siya ay puno ng kuryosidad, nakita niya sa di kalayuan ang isang lalaking nakasuot ng puting kamiseta na naglabas ng espada, at mabilis na humahanggos patungo sa kanya. Isang bagzo ng hangin mula sa kanyang likuran at lumingon si Jackie upang tumingin. Napansin niyang may sumusugod din sa kanya mula sa direksyong iyon. Gayunpaman, ang nasa likod niya ay nakasuot ng itim na baluti. Nakatikip ang buong katawan ng lalaki, maging ang mga kamay nito ay natatakpan ng tila leather gloves. Chapter 2358. Nasaan siya? Ito ba ay isang pantasya? May kinalaman ba ang lugar na ito sa hidden place for resources? Sunod-sunod ang mga tanong sa kanyang isipan, ngunit walang sumasagot sa mga iyon. Huminto silang dalawa ng halos 100 metro ang pagitan. Hindi makita ni Jackie kung ano ang hitsura ng lalaking nakasuot ng itim dahil sa dami ng baluti na suot niya, ngunit ang lalaking nakasuot ng puti ay hindi lubusang natatakpan. Gayunpaman, malabo pa rin ang mukha ng lalaki, na para bang may patong na ambon sa paligid niya. Tinatakpan ng tuluyan ang kanyang mukha. Sino ang 2 taong iyon? Bakit nandoon sila? Bakit niya tinitingnan ang lahat ng iyon? Sa sandaling iyon, sinabi ng lalaking nakaputing damit, hindi ka lang malupit, kasuklam-suklam ka rin. Lahat ng tagumpay na meron ka ngayon ay dahil sa iyong mentor. Isang malamig na ngiti ang pinakawala ng lalaking nakasuot ng itim na sinabi sa kanila, labis kong kinasusuklaman ang mga huwad at mapagpanggap na taong katulad mo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, malamang mas malala ka pa. Tumigil ka sa pagsasalita na parang ikaw ang pinakamatuwid na tao sa mundo. Ngumuso ang lalaking nakaputing damit. Sa katunayan, sayang ang oras para makausap ka pa. Isang malamig na ngiti ang pinakawala ng lalaking nakasuot ng itim habang nakatingin sa lalaking nakasuot ng puti na may paghamak at sinabing, ganun ka pa rin. Palagi mong tinitingnan ang iba na may labis na paghamak. Ikaw ay kumikilos na parang nakatayo ka sa tuktok ng moralidad, na parang ikaw ang pinakamatuwid na tao, at lahat ng iba ay nasa ilalim mo. Ang lalaking nakaputing damit ay mukhang galit na galit at pinabulaanan, tumigil ka sa katarantaduhan mo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo para sabihin ang lahat ng iyon tungkol sa akin. Sinasabi mo bang na-frame kita? Bakit hindi mo iniisip ang lahat ng mga bagay na nagawa mo? Sino sa kanila ang hindi walang hiya at kasuklam-suklam na gawain? Ito ang tingin ng lahat sa iyo. Ngumuso ang lalaking nakasuot ng itim na nakataas ang ulo. Bakit ko ba pakialam kung ano ang tingin niyo sa akin? Ano ang kinalaman ng uri ng tao ko sa inyong lahat? Ang lalaking nakasuot ng puti ay iwinagayway ang kanyang kanang kamay, at isang gintong espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Napakatigas ng ulo mo.
Akala ko magsisisi ka pagkatapos ng pangyayaring iyon. Hindi ako makapaniwalang lumala ka talaga. Isa ka na ngayong maitim na tao. Dinuraan siya ng lalaking nakasuot ng itim. Tumigil na tayo sa lahat ng huwad na katwiran. Nanghihinayang. Lumalala. Ang lahat ng ginawa ko ay para mamuhay ako ng maayos. Kung ikaw ako, mas malala ang gagawin mo. Pinaikit ng lalaking nakaitim ang kanyang mga mata. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong gawin. Para bigla mo akong tanungin dito, dapat para sa Zek na yan. Sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, ang malamig na mukha ng lalaking nakasuot ng puti ay biglang nanigas. Parang may nahawak ang importante. Gayunpaman, mabilis niyang inayos ang sarili at sinabing, ano ang ibig mong sabihin na hindi kita naiintindihan? Umikot ang mata ng lalaking nakasuot ng itim, sa tingin mo hindi pa rin kita naiintindihan. Matagal ko nang nakita ang lahat ng iyong mga plano. Hindi ka magtatagumpay dahil nakapaghanda na ako. Sa sandaling iyon, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay hindi na manatiling kalmado habang sumisigaw, anong ginawa mo? Tumawa ang nakaitim na lalaki na para bang ito na ang pinakamasayang nangyari sa kanya, wala nang saysay ang magpapanik ngayon. Huli na ang lahat, tapos na ang lahat. Kabanata 2359. Pagkatapos sabihin iyon, ang tunog ng mga pagsabog ay biglang narinig mula sa malayo. Parang may sumabog. Tumingin si Jackie sa direksyon ng tunog at nakita ang isang maliwanag na ningning. Malabo pa nga niyang naririnig ang mga sigaw ng paghihirap. Tuluyan ng nataranta ang lalaking nakaputing damit. Lumingon siya at sumigaw ng malakas, paano mo nagawa ito? Nawala ang ngiti ng lalaking nakasuot ng itim at may malamig at madilim na tono na sinabi, bakit hindi ko magawa ito? Ikaw lang ba ang may pukana at pukana laban sa akin? Si Jackie ay medyo nababalisa, ngunit kadalasan ay nalilito. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Bakit nag-away ang black and white na pares? Gayunpaman, naririnig niya mula sa kanilang mga salita na ang lalaking nakasuot ng itim ay napakawalang awa, at nakagawa ng iba't ibang kasuklam-suklam na mga bagay. Gayunpaman, malamang na hindi rin santo ang lalaking nakasuot ng puti. Gayunpaman, nang hindi niya alam ang mga detalye ng lahat, hindi niya basta-basta nahuhusgahan silang dalawa. Nakatingin lang siya sa lalaking nakaputing damit na tila naloko. Puno ng pag-aalala ang buong mukha niya na parang gusto na niyang umalis agad sa lugar. Gayunpaman, tila nag-aalala siya sa mangyayari. Puno ng kawalan ng katiyakan ang kanyang mga mata. Maya-maya, parang ginamit ng lalaking nakaputing damit ang buong lakas sa katawan para sabihing, babayaran mo ito. Babayaran mo talaga ito. Pagkatapos noon, nagsimulang lumabo ang buong eksena. Nakakunot ang kilay ni Jackie habang nanlalaki ang mga mata. Gusto niyang makita ang nangyari pagkatapos, ngunit naging malabo ang lahat. Ang mga bituin sa paligid niya ay naging itim. Habang si Jackie ay nag-iisip kung ano ang gagawin, isang buntong hininga ang narinig sa kanyang tabi. Biglang lumitaw ang buntong hininga, dahilan upang biglang iikot ni Jackie ang kanyang katawan. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na itim na sando. Siya ay may isang pares ng namumungay na mga mata, at tahimik na nakatingin sa harap. Nang makita siya ni Jackie, inisip niya kung nag-iilusyon pa ba siya. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ng matanda, marami ka bang tanong? Pagkasabi noon ng matanda ay natigilan si Jackie. Ito ay hindi dahil sa tanong, ngunit dahil si Jackie ay hindi kapani-paniwalang pamilyar sa boses ng matanda. Ilang beses na niyang narinig ang parehong boses noon. Ang matandang iyon ay ang nakakawindang matandang boses na palagi niyang hinahanap. Hindi niya akalain na ganoon na lang ang pagpapakita ng lalaki sa kanyang harapan. Ang matanda ay hindi tumingin kay Jackie, sa halip ay nagpatuloy lamang sa paghanga. Gayunpaman, nang sinunod ni Jackie ang kanyang tingin, walang iba kundi ang madilim na kadiliman. Muling bumantong hininga ang matanda. Masyadong maraming pagsisisi ang naiwan noon. Kung hindi dahil sa mga panghihinayang iyon, hindi na sana lilito ang nakatagong kaharian na ito. Nang marinig iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Jackie. Hindi niya matukoy kung ang matanda ay isang matagal na espiritu ng isang mahusay na mandirigma o iba pa. Gayunpaman, alam niya na, kahit ano pa ang matanda ay tiyak na malapit na nauugnay sa hidden place for resources. Mula nang tumuntong siya sa kaharian, iniisip na niya kung sino ang may-ari ng kaharian. Bakit umalis ang taong iyon sa lugar na ito sa West Cersei State? Ano ang kinalaman ng 10 Absolute Trap Array sa Mount Beast sa lugar na ito? Pareho ba silang nakatali sa Divine Void Slop? Ang mga tanong na iyon ay patuloy na nagmumula sa isip ni Jackie. Gayunpaman, dahil sa kanyang espesyal na katayuan, pati na rin ang katotohanan na ang mga mula sa West Cersei State ay hindi alam ang tungkol sa Divine Void World, maaari lamang niyang itago ang lahat ng mga tanong na iyon sa likod ng kanyang puso. Dahil sa sinabi ng matanda ay napuno ng pag-asa si Jackie sa kabila ng kanyang kaba.
Umaasa siyang malalaman niya ang nangyari noon sa matanda. Kabanata 2360. Yumuko si Jackie sa matanda, puno ng paggalang. Taos puso niyang sinabi, "Matanda, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit naiwan ang lugar na ito? Ano ang nangyayari sa eksenang iyon na ngayon ko lang nasaksihan?" Hindi lumingon ang matanda para tingnan si Jackie, hindi rin ito direktang sinagot ang tanong ni Jackie. Simpleng sagot lang niya, "Malalaman mo rin sa hinaharap." Napaawang ang labi ni Jackie. Sa pagkakataong iyon, gustong-gusto niyang itanong ang lahat ng katanungan sa kanyang puso. Gayunpaman, nag-aalala siyang baka kakaiba ang matanda kung ibuhos niya ang lahat ng ganoon na lamang. Kung sakaling pagdudahan siya ng matanda, baka maging dahilan pa ito ng pagkawala ng lahat. Kaya, ang tanging magagawa niya ay pansamantalang pigilan ang kanyang kuryosidad. Hindi alam ng matanda kung ano ang iniisip ni Jackie. Nagpatuloy lang siya sa pagsasabing, "Ang kahon na nasa iyong mga kamay ay nangangailangan pa rin ng susi. Ang susi ay nasa Wild Gorge Pass. Kung gusto mong buksan ang kahon, kailangan mong pumunta doon. Pagkatapos, ihahatid na kita." Nagtaas ng kilay si Jackie. Lalong napuno ng kalituhan ang kanyang puso. Ano ang Scarlet Case? Nasaan ang Wild Gorge Pass? May susi pa ba? Ang mga tanong na iyon ang gumugulo sa isip ni Jackie bago siya biglang may naalala. Naalala niya ang sinabi ng matandang boses noong siya ay nasa Divine Void Slope. Sinabi ng matanda na ang pinakamahalagang bagay na nakuha niya ay nakalock pa rin sa isang kahon. Ang kahon ay hindi mabuksan sa sandaling ito, nangangailangan pa rin ito ng susi. Ang Scarlet Case ba ang pinakamahalagang kahon sa storage ring? Nang magtatanong sana siya kung tama ang kanyang iniisip, nagpatuloy ang matanda. "Makuha mo man ang singsing o hindi, kailangan mo pa ring pumunta. Huwag mag-isip o mag-isip ng anumang bagay. Sa kasalukuyan mong kakayahan, walang silbi ang pag-alam. Kapag binuksan mo ang Scarlet Case, malalaman mo na ang lahat." Si Jackie ay hindi kapani-paniwalang nalito. Kahit na sinabi sa kanya ng matanda na malalaman niya ang lahat ng sikreto pagkatapos buksan ang kahon, pakiramdam pa rin ni Jackie ay may mali. Paano niya malalaman kung magdadala siya ng kapahamakan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbubukas ng Scarlet Case? May mangyayari pa kaya? Bagamat tila hindi ordinaryong tao ang matanda, hindi niya matiyak na hindi siya sasaktan ng matanda, kahit na malamang ay hindi gaanong mahalaga si Jackie sa lalaki. Patuloy ng matanda, "Lahat ng nakita mo kanina ay nangyari talaga. Kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa, malalaman mo ang totoo pagkatapos mong buksan ang Scarlet Case. Hindi mo na kailangang mag-imbestiga. Lahat ng tanong na nasa puso mo ay masasagot din sa huli." Kumunat ang noo ni Jackie. Sa pagkakataong iyon, may gusto talaga siyang sabihin. Gayunpaman, ang mga salita ng matanda ay ganap na napigilan ang anumang masasabi niya. Siya ay naging napakalinaw. Walang saysay na malaman ang anumang bagay sa sandaling iyon. Magtanong man siya ay malamang hindi sisigot ang matanda. Lahat ng mga tanong sa likod ng kanyang isipan ay ibinalik pagkatapos niyang buksan ang Scarlet Case. Pagkatapos, wala nang mga sikreto. Makukuha niya ang lahat ng sagot na gusto niya. Isa pang buntong hininga ang narinig. Sa wakas ay lumingon ang matanda, at ang kanyang mga mata ay bumaling kay Jackie. He appraised Jackie, "Ikaw ang pinakaangkop pagkatapos ng maraming taon. Nasa iyo na ang bagay, ang mga paghihigpit ng kaharian ay mabubuksan." Si Jackie ay naguguluhan pa rin tulad ng dati. Gayunpaman, ang mga huling salita ng matanda ay nagpalundag sa kanyang puso. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.